Medyo matagal na nga tong vlog na to dahil eto pa yung time na lumipat na sila ng bahay. Bale kung hindi ako nagkakamali, February 28 to at eto yung araw na lilipat na sila dun sa pinagawang bagong bahay. Merong mga gamit dito sa bahay na pinadala ko na lang sa kanila dahil nga meron akong plano dun sa mga kwartong naiwan. Katulad na nga lang netong dalawang bed frame sa kwarto ng mga kapatid ko. Bale ang mangyayari kasi meron kaming plano dun sa dalawang kwarto. Yung isa magiging room ni Ate Sharon, yung isa naman ipapagawa kong walk-in closet. Kaya abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog kung medyo sipagin ako ipapakita ko sa inyo. So ayan yung mga anak ko, iyak talaga mula kanina nung nakikita nilang kinukuha na yung mga gamit dito sa bahay. Ang nangyari kasi hindi pa tapos yung bahay, nag-iipon na kami ng mga gamit para at least kapag natapos na yon maglilipat na lang. Karamihan sa mga gamit na to galing sa mga free samples at hindi talaga namin binili. Yung mga foam, lahat-lahat, yung sofa galing lang sa XD. Natatandaan ko yung binili ko lang talaga sa mga gamit nila is yung washing machine, tsaka yung pinagawa naming dining table. The rest kung hindi galing dito sa bahay, mga bigay, mga padala. Kaya sobrang thankful ko talaga sa trabahong meron ako dahil ang laking tipid talaga. So ayun ang nangyari, hindi na kami nag-book ng truck na naglilipat bahay dahil etong tito ko na lang na merong jeep. Nayaran na lang namin yung araw niya, tapos isang balik lang naman, okay na lahat ng mga gamit namin, wala nang binalik. Sa haba na itong jeep talaga nagkasya na lahat. Lahat ng gamit na yan nakikita nyo galing lang sa TikTok. Mga cabinet, yung mga foam, lahat-lahat talaga galing. Bali ang nangyari, mga February 25 tapos na yung bahay, lahat-lahat tapos na. Kaso sabi ko para hindi magulo sa budget, tapusin na namin yung isang buwan para at least pagpasok ng buwan, nandun na sila March 1, saktong-sakto. Kaya nga eto February 28, naglilipat na sila at patapos na. Sobrang excited ko na rin makuha lahat ng gamit nila dito sa bahay para at least makapaglinis din ako kasi ang dami talagang mga tinambak dito. Dalawang kwarto ko sa taas, grabe, punong-puno ng mga gamit, ng mga damit kasi wala nang mapaglagyan. Yung storage room din namin talagang hindi ka na makapasok sa sobrang puno. Yung dirty kitchen naman, yung mga gamit na mga dadalhin nila, nandun din nakatambak. So nung nalipat na lahat, eto pumunta kami dito sa bahay para mag-install naman ng CCTV. Hindi na kami nagpalagay ng mga nakaset at nakapackage na dahil eto nag-order na lang kami sa may TikTok ng tapo na CCTV. Para sa akin, etong brand na to talaga ng CCTV, napakaganda ng quality pati ng SVs. Yung dalawang brand na yun talaga ng CCTV na pagpilian namin. Hindi naman kalakihan tong bahay kaya enough lang na CCTV nilagay namin at hindi sobrang dami. Yung saktong-sakto lang makikita yung buo. Mga nagtatanong pala ng sukat na itong bahay, nasa 100 square meters siya. Sinasabi ko lang madalas sa vlog na maliit siya dahil nasanay na ako dito sa bahay namin dito na malaki. Pero kung tutuusin yung 100 square meters na bahay, sobrang laki na. May narinig kasi ako na parang studio type lang daw siya, pero hindi. Kapag ka pumasok ka dito, malaki talaga. 3 bedroom siya, merong kitchen, merong malawak na sala, merong dining. Yung terrace niya, maganda talaga tapos malaki. Maliit lang tignan sa labas kasi medyo pahaba yung lupa niya, pero kapag ka pumasok ka, malawak siya. Ito muna yung papakita ko sa inyo, yung dito sa labas. Hindi ko pa alam kung kailan ako sisipagin, pero i-house tour ko kayo. Pero meron na ako ditong video. Pero for now, ito yung itsura niya sa loob, napakaganda ng sala at nailagay na yung mga sofa. Sa mga gusto ng ganitong klaseng sofa, dito ko yan na-order sa KWY Furniture. Kaya mga mare, abang-abangan nyo yung house tour natin dito, tapos yung expenses reveal na itong bahay. Dahil siguro naman ako na isi-share ko yan sa inyo. So ayun lang, salamat!